Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinaluloonan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sa isang iglap, ang lakas ng alon at hangin ay tumabon sa pananampalataya ng mga alagad. Bagamat kasama nila si Jesus sa bangka, sila'y nanginig sa takot at pag-aalala. Ito ang karaniwang karanasan ng taong may pananampalataya, ngunit biglang ginulantang ng unos ng buhay. Minsan ay naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ngunit sa harap ng matinding pagsubok, unti-unting nabubura ito ng takot. Ngunit hindi natutulog si Jesus at hindi niya tayo pinababayaan. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kawalang pakialam, kundi paanyaya na magtiwala. Sa tamang oras, bumabangon siya, tumitindig at pinatatahimik ang lahat ng ating kinatatakutan. Tinuturuan niya tayong palalimin ang pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa unos, kundi sa pananatiling matatag habang kasama siya sa gitna ng bagyo. Ang tanong ni Jesus sa mga alagad ay tanong din sa atin ngayon. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sa halip na takot ang pairalin, paunlarin natin ang tiwala. Tandaan natin, hindi niya tayo kailanman iniiwan. Sa gitna ng unos, tahimik man siya o kumikilos, ang mahalaga ay kasama natin siya sa bangka ng ating buhay.